ikalabing-pitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, patuloy pa rin ang pagsisiyasat sa confidential funds. Dito, pinuna ng senator judges ang umano'y templated na sagot ng witness at dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Narito ang kabuoang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Sa ikalabing-pitong araw ng pagliliti sa Senado bilang impeachment court, itinutok ang atensyon sa Article 1 ukol sa mga pondong may kahina-hinalang liquidation. Isinalaysay sa paglilitis ang mga pagtutok ng mga senator judges sa mga dokumento at testimonya ukol sa paggamit ng mga pondong kinasasangkutan ng mga ahensya sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Dito binigyan diin ang bahagi ng prosekusyon na si Attorney Amando Ligutan na kahit alam ang proseso ay pinagkaloob pa rin ni Gina Acosta na dating SDO ang pondong pang-security kay Colonel Raymond Dante La Chica ng BPSPG. Samantala sa bahagi naman ng depensa, umatras si Attorney Lyndon Baquel sa mga pagtutol habang sinusuri ang mga salaysay at ang paggamit ng pahayag na modus operandi sa mga operasyon. Matapos ang redirect examination ay sumalang na ang mga senator judges upang magtanong kung saan inamin naman ni Acosta na sila Chica ay hindi accountable officer. Dito nagtanong din si Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit nagtiwala si Acosta kahit pa pare-pareho ang mga lagda sa mga acknowledgement receipts ng mga kinauukulan. Ipinunto rin ni Senator Judge Risa Ontiveros ang kahina-hinalang pangalan na Clarice Ontiveros na may kaparehong kaarawan ng mambabatas sa isang AR na itinala. May finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Dito pinuna din ng mga senator judges ang template ng umano'y sagot ni Acosta na kahit pa may mga fictitious names ay ipinangangatwiran niyang mga totoong tao ito. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao. Matapos ang pagsisiyasat at mga interpelasyon ay pagpapatuloy ang pagdinig bukas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, Department of Energy nakikipag-ugnayan sa PNP, DILG, LGUs at electric cooperatives para mas mapalakas ang enforcement ng Anti-Pilferage Act. Panawagan din ang pakikiisa ng publiko upang mag-report ng pagnanakaw ng kuryente. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, kabilang dito ang illegal connections o jumper, tampered meter at electric safety hazard sa egov.ph. Majority of this na hindi po kasalanan po ng mga nagbabayad po ng mga consumers natin ay yung ninanakaw po na electricity na hindi dapat. Illegal po yan. We are actively working with stakeholders on proposed amendments to the EPIRA and the Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act. We are proposing na instead na 5,000 lang ang penalties anti-pilferage, gagawin siyang 50,000. Increase the penalties and there be more coordination with the other agencies. So we are also working with the PNP as well as DILG and the LGUs and the electric cooperatives to campaign and enforce the anti-pilferage measures that we have. Wag na wag mo pang hayaan ang nagbabayad ng tama ang sumagot sa nakaw ng kuryente. Kung hindi tayo mag-report, tayo rin magbabayad yan.
Huwag nating hayaan na ang magbabayad at tayo na nagbabayad ang sumagot sa mga ninanakaw ng kuryente ng iba. I-report po ito. Unahin ng kaligtasan. Please direct your attention to the screen for the walkthrough of the video on the eGov feature. Nananawagan naman ang Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry sa Department of Education o DepEd na ipagpaliban ang live shooter attack drill dahil sa posible umanong psychological harm nito sa mga mag-aaral. Ayon sa grupo, kulang ang ebidensya na magpapatunay na ang naturang aktibidad ay magreresulta sa pag-iwas sa casualties at pagpigil ng insidente. Bagkus ay maraming pag-aaral na nagpapakita na maaari itong magdulot ng pangmatagalang psychological harm. Dagdag pa nito, maaaring palakasin ang seguridad sa paaralan sa pamamagitan ng mga hakbang na magprotekta sa kaligtasan ng mga mag-aaral nang hindi nagdudulot ng trauma. Paglilinaw rin nito, ang live shooter drill ay magkaiba sa mga safety drill gaya ng earthquake at fire exercise na kinakailangan at mapapakinabagan. Nanawagan din sila para sa inklusibong partisipasyon na angkop sa mga mag-aaral na may kapansanan, sensory processing needs o history ng trauma. Samantala, ipinagpaliban naman ng DepEd sa susunod na linggo ang nakatakdang nationwide active shooter drill sa Martes, ika-25 ng Agosto dahil sa masamang panahon. Sa iba pang balita, inihayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco sa pagdinig ng Kamara na nahihirapan ang ahensya sa pagbabayad ng utang na umabot sa 37 billion pesos para sa Philippine Sports Commission o PSC alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Matatandaang kailangang mag-remit ang PAGCOR ng tinatayang 300 million pesos kada buwan sa loob ng 10 taon upang mabayaran ang naturang obligasyon. Ipinunto rin ni Tenco na malaki ang epekto nito sa mga proyekto ng ahensya para sa nation building dahil sa kabawasang pondo mula sa kanilang kita. Bukod rito, nahaharap din ang ahensya sa mabigat na pasanin dahil sa sabay nilang pagpapatupad ng porsyento ng taunang remittance. Sinubaybayan ng mga mambabatas ang usaping ito upang matiyak na mabibigyan ng sapat na pondo ang mga atletang Pilipino. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.